So dito talaga naghanap-hanap ako kaso wala talaga yung chip. Kaya yun, bumalik na lang ako sa base saka kinuha ko yung mga claimables dun sa mga events. So gumawa ako ng securement unit tapos nilagay ko tong wish box na to na deviation. Ang ginagawa niya is pwede ka makapaglagay ng gamit tapos ita-transform niya to other useful. So pwede mong ilagay yung mga spoiled na food, yung water mo, or basta mayroong specific pero mostly ng items is pwede. Lalo na sa mga materials saka yung mga foods. Tapos nag-craft na naman ako ng another securement unit tapos nilagay ko tong Doberman. Ito palang Doberman na to, display lang. So yun, so makikita nyo sa mga susunod ko na videos, tinanggal ko yung pinalitan ko ng mas useful na deviation na nakuha ko dun sa parang chest na cleaning ko. So ito pala is yung bed. So kapag ka may nababawasan yung sanity mo kaya yung buhay mo, yan, pwede kang matulog. Yan, magre-recover yung health mo saka mawala, ma-increase yung sanity mo. Yan. So ayan yung wish box, naglalakad siya. Ayan, pwede mo kang maglagay ng gamit dyan tapos ita-transform niya sa other useful na gamit. So maghintay ka nga lang ng mga ilang oras or isang oras lang ata. Ayan, so ayan, pwede malapitan tapos item transformation. Pwede ka makapaglagay ng mga item dyan tapos makukuha mo yung mga transform niyang items doon sa securement unit kung saan siya nakalagay. Tapos continue na tayo sa main mission natin. So very useful talaga tong butterfly. Ayan. Nakita niyo yung butterfly. Yun, so sundan nyo lang yun. Tapos etong reef anchor na to, reef anchor, yan pwede kang makapag-teleport dyan. Tapos makakuha ka ng mga materials na pwedeng gamitin yung sa pag-craft din. Okay, pwede mong pambili. Kung makikita nyo yung butterfly ayun, no? So sa laro ko na yan is di ko napansin na meron palang napansin yung butterfly pero di ko sinundan. So yan, weapon crate na napansin ko lang yan sa isang bahay. Yun, nakakuha tayo ng Xeno Purifier na deviation. So malapit na yung main quest kaya maglagay tayo ng camp para kapag namatay tayo, dyan tayo magre-respawn. So pindutin lang natin yan, use tapos mag-umpisa na yung laban. So yung boss pala dito is meron siyang machine gun. So yun, pwede tayo magtago sa likod ng sasakyan. So ang kahinaan pala niya is yung ulo kaya yun yung tinira ko. So ang technique lang dito is kapag tapos niya tumira, ayun, tirahin mo. Ayan, so madali lang natin napatay kasi yun, naka LMG tayo. Tapos napansin ko tong alien na to, your monster yun. So nagpalit na ako ng gamit para yun, bakbakan na. So di naman siya ganun katigas. So ang kahinaan niya is yung ulo. So dito meron akong deviation na samurai yung purifier. Kaso di ko ginamit, di ko lang alam bakit. So baka di ko napansin. Or di pa ako sanay na gamitin yung mga deviation. So yung case head, yan yung ginamit ko dun sa mini boss. Yung kahinaan pala nitong mini boss na to is yung paa niya sa yung legs. Kung saan nandun yung ayun, so kapag tinira mo yan, madadapa siya tapos pwede matirahan yung ulo niya, which is yan yung weakness niya. Yan, mapapadali na lang yung pagpatay sa kanya. So yan, yung Reef Entity, so boss yan. Yung meron ding minigun. Tapos dyan din natin makukuha yung another
deviation na festering gel, which is very useful at talagang ginamit ko throughout the game na. Help me! Shouldn't have tried to take what was yours. You are truly a great one. Mercy, please! Even without their submission, we are still Legion! So mukhang yung kailangan niya is yung ulo, so yun yung tinira ko. So dahil nag-stop siyang tumira, kapag tapos na siya, tirahin mo na. So yan, di ko lang alam kung bakit tinitira ko pa rin kahit immune na siya. Diyan maglalabas siya ng dalawang itlog sa magkabilang gilid, so dapat mo muna yung tirahin bago siya pumunta ulit dyan sa gitna, tapos makapag-take ka ng damage. So yan, sirain mo muna yung magkabilang yan. So meron pala siyang libreng or nagda-drop siya ng minigun. So kapag ka merong ganun, pwede nyo yung kunin kaso babagal yung movement speed nyo. Pero very useful talaga siya. Pwede siyang gamitin sa take down ng mga enemies. So dahil basag na yung dalawang itlog, yan, pwede pupunta ulit siya sa gitna, pwede nyo na siyang tirahin ulit. So ganun lang yung technique. Liwasan kayo ng tira. So meron siyang atake na missile. So kailangan mo talagang tumalon para maiwasan. Kaso pagka mali yung timing mo, yun, tatamaan ka talaga. So not sure lang kapag ka nadadamage siya is nagda-drop siya ng minigun. So yung kanina nasa gitna yung minigun, pero every drop niya ng minigun is limited lang yung bala. So dito hindi talaga efficient yung shotgun, so sa susunod gagamitin ko na yung LMG o kaya mga rifle or even a pistol. So yan, pwede pala kayong kumuha ng mga barrels sa iba to sa kalaban. So ang technique lang pala sa missile attack niya is yan, magtago kayo sa matataas na gamit. At yun, nakikita niyo yung samurai, yung deviation, yung inaatake niya yung boss.
dyan, nag-drop siya ng festering gel. Yung festering gel is pwede mong gamitin sa battle. Pwede siyang ball. Tapos mag-heal ka. Then, madadagdagan yung sanity mo. The festering gel looks different. It received the memetics from Manibus. No wonder it became so powerful. So yan, pindot lang kasi ako ng pindot. Kaya yun, nakapag-challenge na naman. Wala man lang confirmation eh. Dapat nilagyan ng mga developers na confirmation kung gusto. Kasi luwari accidenting na pindot kagaya nito, inulit ko na naman. Kasi yun, nagre-respond yung mga mini-boss. So ayun. Nakikita na naman siya for additional XP and other materials. So ang kainaan niya is yung nasa paa niya, yung umiilaw. So tirahin nyo muna yon hanggang sa dumapa siya, tapos tirahin nyo yung mukha niya. So yun. Kapag nagtagal, makakatayo uli yan. Tapos yun, mag-generate uli yung weakness niya sa paa. Wag na wag nyo kakalimutan na i-activate yung mga teleportation para kung gusto nyong pumunta uli dito or kaya may mga task kayong hindi nyo natapos dito sa lugar na to, is pwede kayo makapag-travel ka agad. Pero syempre yung teleport. Pero yung pagte-teleport is may kapalit na energy link. Pero yung mga energy link naman na yun is makukuha nyo sa pagpatay ng mga enemies. Then nag-install na pala ako ng mga or nag-equip pa pala ako ng mga mods dun sa items para mas lumakas pa yung mga weapon ko. Then so papalitan ko na yung samurai kanina na deviation ng festering gel. So very useful kasi yan kasi kahit di ka na gumamit ng items, i-heal ka niya at madadagdagan yung sanity mo. Yung sanity is nababawasan kapag polluted yung area o kaya naman sa mga enemies. So dito nag-craft na ako ng mini storage kasi meron ako napanood na pwede mong ilagay yung mga materials mo dyan, tapos kapag magka-craft ka is automatically yan yung gagamitin instead na ilalagay mo pa sa backpack mo, which is pwede mo namang ilagay sa storage mo, then same pa din na mga gamit mo habang nagka-craft ka. Then itong binild ko na rainwater collection is very useful to kasi madalas umulan sa world eh. So kapag ganun, makakuha ka ng dirty water na pwede mong i-boil tapos magiging water siya. So pwede mo siyang inumin. So libre mga water. Instead nakukuha ka pa ng mga tubig or dirty water sa mga sa mga ilog or mga basa-basang lugar, yun. Automatic meron ka ng collector. So ito guys yung sinasabi ko dati na kailangan nyo munang i-check bago nyo i-deposit. Then dahil na-unlock ko na yung long range weapons sa memetics, yan, nag-craft na din ako for additional weapons kapag need. So ang ammo pala nun is SR, meaning sniper rifle. So hanggang dito muna tayo guys. So papatuloy ko pala yung ganto na nire-record habang nanonood. Maraming salamat at magbigay din kayong tips kung meron.